You've Got a Friend. One-shot story written by Master Elvin. Clarissa, halika. Samahan mo ko. Magpakamatay ka rin gaya ko. Napaatras ako sa paghakbang dahil palapit na sa akin ang matalik kong kaibigan na si Miguel. Edad 18 taong gulang. Inaalok niya akong tumalon mula sa rooftop ng commercial building na may 6 na palapag ang taas kung nasaan kami ngayon. Ang sabi mo, friends tayo. Ang sabi mo, hindi tayo maghihiwalay at walang mag-iisa sa ating dalawa. Pero bakit ganyan ka? Pagdaloy ng luha mula sa mga mata at takot ang naging tugon ko. Hindi na siya yung best friend ko. Hindi na siya si Miguel. Isa na lamang siyang ligaw na kaluluwa ngayon at hindi ako nilulubayan kahit saan ako magtungo. Sa patuloy na pag-iwas ko, biglang bumalasik ang mukha at mata niya. Pagkatapos ay nabiyak ang ulo at bumulwak doon ang dugo. Halos mabalot ng dugo ang suot niyang damit. Ganitong ganito ang anyo ng kaibigan ko nung bumagsak ito mula sa rooftop. Tumalon siya. Nagpakamatay. Winasak na niya ang sarili niyang buhay para takasan ng mapait na mundong ginagalawan. Ako lang at wala nang iba ang dapat sisihin sa pangyayaring yun. Ako ang naging dahilan kung bakit nagawa ni Miguel ang ganong bagay. Ako ang pumatay sa kanya. Pinatay ko ang best friend ko. Hindi ko na malaya na napunta na pala sa harap ko si Miguel. Nanginginig ang katawan ko habang mariing napapikit ang mga mata. Sabay ng hindi ko maigalaw ang katawan ko. Maging ang pagsigaw ay di ko magawa para sana humingi ng tulong. Sa pagdilat ko, hilam ng luha ang mga mata ko at ang paggising sa akin ni Mama ang bumungad sa akin. Pagkatapos, buong pagmamahal niya akong niyakap. Naiintindihan ni Mama ang sitwasyon ko, ang feeling ko. Tahan na, Clarissa. Tumayo ka na dyan dahil pwede na tayong sumakay ng barko. Aya ni Mama. Naririto kami ngayon sa Batangas Port Authority. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako sa paghihintay habang nakaupo at nakasandal sa pader. Inabot din ng ilang oras ang aming paghihintay bago dumating ang barkong maghahatid sa amin sa probinsya ni Mama sa Victoria, Oriental, Mindoro. Tumango ako nang may pagsang-ayon sa mama ko, kasabay ng malungkot na ngiti at pagkatapos inayos ko na ang sarili ko. Sa Victoria na muna ako pansamantalang namamalagi at sasamahan ako ni Mama hanggang sa matanggap at makalimutan ko na ang hindi magandang pangyayari sa senior high school life ko. Graduation day na namin sa 1 linggo pero di na ako makakaakyat ng stage para tanggapin sana ang diploma ko. Mula nang mamatay si Miguel, hindi na ako natahimik. Hindi na nawala ang masasamang panaginip ko. Minsan nga, hindi ko na alam kung panaginip nga lang ba o totoong nangyayari na. Minsan kasi nakikita ko siya na nakatingin sa akin kahit dilat ang aking mga mata. Nakaramdam ako ng kaba nang matitigan ko ang matayog na barko. Malulain kasi ako. Naalala ko noong huling sumakay ng barko, nasa edad 9 na taong gulang pa lang siguro ako noon. Panay ang suka ko at pinagpapawisan ng malamig na halos mahimatay na sa panghihina. Parang hinahalukay ang tiyan ko at umiikot ang paningin ko. Nakangiting hinaplos ni Mama ang likod ko at inalok sa akin ang tableta ng gamot na pangontra sa hilo. Napuna niya siguro ang pagkabahala sa mukha ko. Paglipas ng ilang minuto, makikita kami ni Mama na nakapila papunta sa barko. Hawak ko na ang e-ticket ko. Pag-apa ko pa lang sa rampa ng barkong, nasa 100 pasahero ang kapasidad niyon at mga 4 na pampasaherong bus, mga SUV, mga malalaking jeep na kinakargahan ng kalakal at iba't ibang uri ng motor. Bigla na namang umatake ang labis na kaba sa dibdib ko. Ng mga sandaling iyon, alam ko na sa sarili ko na tinatakasan ko ang madilim kong nakaraan kaya narito ako. Pero tila walang lugar sa mundo na pwede kong puntahan para makatakas. Hindi nawawala ang kaba ko sa dibdib. Kalmado ang dagat. Pero sa bawat paghakbang ko papasok sa loob ng barko, parang itinutumba ako nito. Okay ka lang ba? Tanong ni Mama nang tumunog ang busina ng barko na hudyat ng pag-alis nito sa pantalan. Ngumiti ako sabay tango bilang tugon. Nagpasya muna akong matulog para di ko maramdaman ang hilo. Iniisip kong sa pagising ko nasa pier na kami sa Calapan, Oriental, Mindoro. Marami ang pasahero sa economy area. Kaya hindi ako pwedeng mahiga sa mahabang mga upuan. Inihilig ko na lang ang ulo ko sa balikat ni Mama at pagkatapos, ipinikit ko ang aking mga mata. Isipin mo na lang, nak, ang mga magagandang bagay na dumating sa buhay mo.
Huwag yung makakasakit sa'yo, sabi ni mama at naramdaman kong mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Mahinang tugon ko. Sinunod ko ang mga payo ni mama. Binuo ko sa imahinasyon ko ang mga ngiti ng buo kong pamilya. Sina mama, papa, at nakababata kong kapatid. Gumuhit rin ako ng isang magandang hardin kung saan mayroong iba't ibang klase ng gulay ang nakatanim. At kasabay niyon, mayroong mga naglili parang iba't ibang kulay ng mga paru-paro at iba't ibang uri ng mga hayop. Madilim ang buong paligid. Naririnig ko ang isang pamilyar na kanta, awiting You've Got a Friend. Theme song ng pagkakaibigan namin ni Miguel na kapwa namin paborito. Idinilat ko ang aking mga mata. Natagpuan ko na lang ang aking sariling nakahiga sa upuan at wala si mama sa tabi ko. Nabalot ako ng kaba. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Walang ibang taong naroon maliban sa akin. Bumangon ako at katapos ay paatras akong napatayo. Di ako nananaginip. Gising ako. Gising ang diwa ko. Naglakad ako para alamin ang nangyayari at hanapin na rin kung nasan ang mga tao. Nasa gitna pa rin kami ng karagatan at umaandar pa rin ang barko. Nanlaki ang mga mata ko at naitakip ko ang kamay ko sa bibig ko nang mahagip ng paningin ko ang tubig. May mga nakalutang ng katawan ng tao. Tumakbo ako sa dulo ng barko upang tanawin ang mga naiwang lumulutang na bangkay. Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat sila o wala ng buhay. Lahat sila nakalutang. Natatandaan ko pa ang ilan sa kanila. Pasahero sila ng barko. Gaya namin. Dumaloy ang luha sa mga mata ko. Napatakip ako ng bibig upang maiwasang mapahagulhol. Hinanap ko sa mga bangkay ang katawan ni mama pero hindi ko siya makita. At nakalayo na ang barko kaya hindi ko na nasiguro pa. Ano bang nangyayari? Diyos ko, ano bang nangyayari? Iyak ko at humarap at tiningnan ko ang loob ng barko. Naglakad pa ako ng naglakad hanggang sa may narinig akong mahinang pagtawag ni mama. Pinakiramdaman ko ang paligid, patuloy na nakaplay ang kanta. Pumasok agad sa isip ko si Miguel, pero imposible naman yun. Wala na siya. At alam kong hindi niya magagawa ang ganitong bagay. Patakbo akong bumaba ng hagdan patungo sa kung saan nakaparada ang mga pampasaherong bus para tingnan kung may mga natitira pang tao. Katahimikan ng buong paligid ang sumalubong sa akin at mahina ko na lang na naririnig ang kanta. Mama! 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 Paulit-ulit kong sigaw pero walang tumutugon sa pagtawag ko. Nakita ko sa gitna ng iba pang mga bus ang bus na sinasakyan namin papuntang pier ng Kalapan kung nasaan pa ang ilang gamit namin. May nakita akong gumagalaw na tao sa loob ng bus, patingkayad akong sumuot sa pagitan ng dalawang bus para makarating ako sa pupuntahan ko. Pinagdarasal kong naroon sana si mama at ligtas. May naramdaman akong parang may humawak sa binti ko. Binilisan ko na lamang ang paglakad at mabilis na pumasok sa loob ng bus. Patakbo pa akong umakyat pero bigla rin napahinto ako at napaatras nang makita ko ang tumambad sa akin sa loob. Mga putol na paa at kamay na iba't ibang sukat at magkakapares. Napanganga na lamang ako sa takot. Nakatayo ang mga paa sa gitna at nakaharap sa akin. Maging ang kamay ay ganun din. Tinungo ko ang pinto. Ngunit kusa itong nagsara. Hindi gumagalaw ang mga paa at maging ang mga kamay. Pero ang pakiramdam ko kumikilos sa mga ito papalapit sa akin. Hindi ko na mabuksan ang pinto kahit pinagsisi pa ko na ito at ginagamitan ng pwersa. Pero mga ilang segundo lang kusa na lamang itong bumukas at mabilis akong bumaba. Tila sinasadya ako nitong pakawalan. May mga nararamdaman akong humahawak sa mga paa ko nang pabalik na ako para muling umakyat sa taas. Napasigaw na lamang ako nang makita ko ano ang mga nasa sahig ng barko. Mga putol na kamay at braso. Napasingap ako na makita kong may dugo sa mga paa ko at may mga bakas ng kamay na humahawak dito. Humagulhol akong humakbang paakyat ng hagdan at pinilit kong lakasan ang aking loob. Naririnig ko na naman yung kanta. Nagiging tila awit na sa patay ang naririnig ko. Para akong hinihila niyon sa dilim. Para ako nitong unti-unting kinikitla ng buhay. Balot ako ng takot na nililibot ang paningin ko sa iba't ibang direksyon. Nang mapatingala ako, naisip kong may nagmamaneho pa rin siguro ng barko kung kaya't hanggang ngayon ay umaandar pa rin ito. Wala na akong inaksayang oras. Agad na tinungo ko ang hagdan paakyat upang puntahan ang kwarto ng kapitan ng barko.
pero wala akong nakitang tao nang sumilip ako sa salaming bintana ng kwarto. Muli akong bumaba at nilibot ang barko. Nagpabalik-balik ako pataas pababa, pero wala talaga akong nakitang ibang tao. Ako na lang ata ang mag-isa rito sa barko. Nang mapatapat ako sa banyo para sa mga babae, may narinig akong mahinang boses na nanggagaling roon at tinatawag nito ang pangalan ko. Larissa! Larissa! Tawag nito sa pangalan ko. Nabuhayan ako ng loob dahil parang kilala ko ang boses na iyon. Galing yun sa boses ng mama ko. Hinawakan ko ang doorknob ng banyo sa napang-isahang tao lang. May dugong tumagas. Palabas na tumama sa paa ko mula sa butas sa baba ng pinto. At nang buksan ko ang pinto, gumulong na lang ang mga pugot na ulo mula sa loob na animoy. Isang pagbulwak ng mga pugot na ulo at ng malapot na dugo na mula rito. Napaupo ako sa sahig nang halos matabunan na ako ng higit kumulang na nasa 20 pugot na ulo. Naligo na ako sa malapot at malansang dugo. May pumasok pa sa bibig ko na nalasahan ko at naduwal ako. Halatang mga babae ang mga ulo dahil mahaba halos lahat ng buhok. Napansin ko ang pamilyar na mukha na nakatingala. Halos kulay pula na ito dahil sa bumalot na dugo. Kilala ko ang ulong iyon. Sa mama ko ang ulong iyon. Lumuhod at nanginginig kong inangat ang mga kamay ko para damputin ang ulo ni mama para makasiguro. Halos hindi ako makahinga nang mahawakan ko ito. Umiiyak ako na walang lumalabas ng boses sa bibig ko. Parang gusto ko na rin tapusin ang buhay ko nang hawak ko na ang ulo at makumpirmang kay mama nga yun. Napaigtad ako at nabitawan ko ang pugot na ulo ni mama nang may ulong dahan-dahang gumalaw at humarap sa akin. Nakangisi ito sa akin. Megs? Miguel? Wala sa loob na nausal ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilala ko ang aking namayapang kaibigan. Alam kong siya ang kaharap ko. Matamis na ngumiti sa akin ang pugot na ulo ni Miguel. Napatayo ako at napagmasdan ng iba pang mga pugot na ulong nakapalibot sa akin. Iniisip kong tumakbo pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. May narinig akong yabag na papalapit. May tila mahigpit na pumigil sa palapulsuhan ko nang makita ko ang dumating. Ang pugot na katawan ni Miguel. Yumuko ang katawan nito at dinampot ang ulo at iniligay sa liig nito. Pag-iyak na lang ang tanging nagawa ko. Nakangiti pa rin sa akin si Miguel na para kaming nasa pangkaraniwang araw lang nung nabubuhay pa siya. Miguel, patawarin mo sana ako. Pakiusap. Pwede bang lubayan mo na ako? Tigilan mo na ako, Migs, please. Umiiyak na pagmamakaawa ko. Sumama ang tingin sa akin ni Miguel. Inaano ba kita? Tanong niya. Gusto lang naman kitang makasama kahit sa kabilang buhay ah. Di ba nag-promise ka sa akin na tayo lang ang magsasama sa isa't isa hanggat sa pagtanda tulad ng kantang yan? Nakangiting nakapikit siyang bahagyang tumingala at dinama ang kanta at sinabayan ito. You just call out my name and you know wherever I am, I'm come running to see you again. Para akong pinapatay ng konsensya ko nang marinig ko ang pag-awit niya. Kung sana, hindi ko na lang nasabi ang bagay na yon. Kung sana naging mas matatag ako at di nagpadaig sa emosyon ko. Sana buhay pa siya. Sana magkasama pa rin kaming dalawa at hindi sa ganitong tagpo. Kapwa kami may mabigat na problema noong araw na yun. Nakatambay kami sa rooftop ng commercial building kung saan labasan namin ang sama ng loob sa mundo. Ako, baka di na muna makapasok sa college dahil sa dami ng gastusin sa pagpapagamot sa bunso kong kapatid na may sakit. Si Miguel, problema rin ang pamilya niya at kapwa kami outcast at laging napapagtrip ang ibuli ng mga kaklase namin. Kami na halos ang pinakamalungkot sa school. Sinabi kong magpapakamatay na lang kami dahil parang wala nang silbi pa ang mabuhay pa dahil sa mga nangyayari sa buhay namin. Pero biro ko lang naman yun sa kanya. Di ko lang alam na sineryoso pala niya yun at akala ko rin nagbibiro lang rin siya nang sabihin niyang sabay kaming tatalon. Tumanggi ako. Tapos sabi niya mauuna siya at ako daw ang susunod. Hindi ko naman inakalang tututuhanin niya. Tumalon nga siya at agad na binawian ang buhay. Winakasan niya ang buhay na meron siya mismo sa harapan ko.
Nalaman ko na lang sa mama niya na sinasaktan pala siya ng stepfather niya at binubugbog. Hindi ko alam ang bagay na yon kahit pa nakikita ko sa katawan niya ang ilang pasa sa braso at balikat. Hindi ko alam na ganun pala kasaklap ang pinagdaanan niya. Bakit hindi mo ko sabayan sa pagkanta, Clarissa? Kanta natin yan, di ba? Umiling ako. Ayoko. Tama na, Migs. Please, itigil mo na to. Patay ka na eh. Hindi na tayo pwede pang magsama. Muling pakiusap ko. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Clarissa? Bakit mo naman ako iniwan sa ere? Anong klase kang kaibigan? Umiiyak na panunumbat sa akin ni Miguel. Habang umiiyak ito, sumisigaw siya ng nakakabinging hinagpis. Naging magalaw ang pagtakbo ng barko habang nasa ibabaw ng dagat. May tunog na tila nabasag at mga kalabog at nawala na ang kanta. Mabilis ang paghinga ko. Andar ng barko at ingay ng dagat ang naririnig ko. Maging ang mabilis na tibok ng puso ko dulot ng takot. Umiiyak na pumikit na lang ako. Iniisip ko na hindi totoo ang lahat ng ito, na hindi ito nangyayari sa akin. Nag-isip ako ng magagandang bagay tulad ng laging sinasabi sa akin ni Mama, pero malungkot at umiiyak na mukha ni Miguel ang nakita ko. Sa pagdilat ko, masayahin at gwapong mukha ni Miguel ang bumungad sa akin. Itinayo ako ni Miguel habang hawak nito ang kamay ko dahil nakaupo ako sa sahig. Ginabayan niya ako maglakad pakyat ng hagdan patungo sa roof deck ng barko. Inawit niya ang theme song namin at sinabayan ko siya. Pinasampa niya ako sa handrail ng barko pagdating namin sa taas. Nakatulala na lang ako at ibinibigkas pa rin ang lyrics ng kanta. Pinagmamasdan ko ang baba ng barko kung saan nakaparada ang mga nakahilerang bus. Nasa ikatlong palapag ako ng barko, malapit sa kwarto ng kapitan. Nilingon ko si Miguel. Nasa harap ko siya, nakangiti habang nakalutang sa hangin. Clarissa, halika. Samahan mo ako. Magpakamatay ka rin gaya ko. Nakangiting sabi niya. Tumango ako. Pinikit ko ang aking mga mata at dinama ang malakas na hampas ng hangin. Sa huling pagkakataon, inihakbang ko ang aking mga paa at pinakawala ng sarili ko sa hangin. Magkahawak kamay kami ni Miguel. Nasa harapan namin ang duguan at wala ng buhay kong katawan. Dumating si Mama at niyakap niya ang bangkay ko. Umiiyak siya sa hinagpis habang tinatawag ang pangalan ko. Nilibot ko ang paningin ko. Nakatingin kay Mama ang mga pasahero na may mukha na hindi makapaniwala. Napanganga at napaluhan na lang ako. Maging ako man ay hindi rin makapaniwala sa ginawa ko. Pinatay ko ang sarili ko. Nilingon ko si Miguel. Magkasama na tayo ngayon. Nakangiting sabi niya.